itong batas na ito patungkol sa mga sakit sa balat. Inisa-isa ni Moses ito. At para malinis, kasi na-mention dyan, yung verse 4, see that you tell no one, sabi ng Panginoon Jesus doon sa gumaling na ketongin, show yourself to the priest and offer the gift that Moses commanded. Yung gift na yun is 2 ibon. Is either kalapati or bato-bato. Yung isa, kakatayin, paduduguin. Yung isa ay, yung dugo na isa, ilalagay, ipapahid dun sa isang kalapati ibon, paliliparin. Yung isa, yun ang iwiwisik sa may ketong. Pero para magpa-examine yan sa priest, hindi siya sa loob ng templo, hindi sa loob ng bayan. Lalabas sila ng bayan. Ganon sila mag-deal sa may ketong. Panigurado lang ba? Kahit nang sabihin na gumaling na siya, examinin pa rin siya ng priest doon sa labas ng bayan. Okay? Para hindi magkaroon ng pandemic. So, ibig sabihin, ina-isolate na talaga yung mga ganitong karamdaman. Okay? So, bakit importante na ang isang gumaling ng ketong ay kailan magpa-examine sa priest? Kasi ang kondisyon ng isang ketongin, ayon sa kautusan, hindi siya pwedeng lumapit sa kahit kanino man. So, imaginein mo na lang kung anong klaseng kalungkutan ang mararamdaman nun. Mag-birthday yung kanyang anak, hindi niya malalapitan. Gusto niyang pumunta sa templo, magsisimba, hindi siya makakapasok sa templo, kahit sa gate lang, hindi pwede. Hindi siya pwedeng pumasok because yung temple ay holy ground at siya ay defiled. Hindi siya malinis, ibig sabihin. Pag dumadaan siya sa maraming tao, o kaya ay hindi man siya dumadaan, nakaupo siyang ganyan, tapos may dumarating ng mga tao, sisigaw yan. Anong sasabihin niya? Unclean, unclean. Kasi within 6 feet o kaya mga 5 or 3 meters na, hindi siya pwedeng lumapit 2 meters or 3 meters. Hindi siya pwedeng malapitan. Dapat may distance. Kaya nga, ang social distancing, noon pa yan. Sa scripture, meron silang distance na 6 feet or 2 meters, hindi lang ang social distancing natin. Ilan kasi? Noon? Parang 2 feet lang yata. Diba? Ito, 6 feet, 2 meters. Oo, mas malayo. At depende pa sa direksyon ng hangin. Let's say, yung direksyon ng hangin, pag ganyan, yung mga tao doon, iiwas yan. Alis sila kung nasa yung direksyon ng hangin. Kasi mula dito, kung ako yung may petong, pag ganun yung hangin, iiwasan yan. So, malungkot ang buhay ng isang ketongin. Isolated siya. So, hindi lang niya iindahin yung kanyang karamdaman, iindahin pa niya ito sa kanyang emosyon, damdamin, saka sa isipan. So, imagine mo na lang yung sitwasyon na yun, and then, narinig niya ang patungkol sa ating Panginoon Jesus. Okay. Kung i-compare natin ito sa other Gospels, sa Mark at saka sa Luke, naka-record ito, Mark chapter 1 at Luke chapter 5. Para bang kung titingnan mo, hindi naka-order yung kay Matthew. Kasi para bang nauna ito or na-scramble yung kwento. Pero si Matthew kasi, bilang isang tax collector, pag sumusulat siya, nakakulong. Alam niyo isang, sino may accountant dito? Di ba yung mga, di ba yung mga nagbi-business, no? Nakakolom yan eh. Mayroon silang column pad na nakakolom lahat ng mga naka-itemize. Okay? So, ganun si Matthew, nakakolom yung kanyang narrative. Kaya inipon niya itong mga to, inilagay niya sa isang lugar. Yun ang leading sa kanya ng Holy Spirit. So, kung gusto niyo makuha yung chronology na ito, tingnan natin yung ibang Gospels like Mark and Lucas. Pero dito, may purpose si Matthew kung bakit ito yung kanyang sinundan. So, first,
yung kitongin, unang action niya, may naririnig na siya patungkol sa ating Panginoon Jesus, di po ba? Kasi before this, kasi, ay ang Panginoong Jesus, like Mark chapter 1, ay marami na siyang pinapagaling. Okay, at nagiging popular na siya even sa Lucas. So, for sure, itong kitongin, naririnig din niya ang Panginoong Jesus at alam niya, nandoon siya, pero hindi siya pwedeng lumapit sa crowd. Hindi siya pwedeng lumapit. Kaya hinintay na lang siya o inabangan na lang niya kung siya sa dadaan. At nung dumating ang Panginoong Jesus, sa narrative ng Mark, sumigaw itong si Kitongin. Bakit niya sumigaw? Kasi hindi siya pwedeng lapitan. Sabi nung Kitongin, sumamba siya. Ibig sabihin ng sumamba, nag-worship, itong Kitongin na to, Hudyo. At pag ikaw ay Hudyo, hindi ka basta luluhod sa kahit sino man. Kasi mababato ka, papatayin ka ng idolatry. Okay. Pero itong Kitongin, kilala niya, alam niya, meron siyang faith sa kanyang sarili na hindi ito ordinaryong tao ang ating Panginoon Jesus. Kaya hindi siya nagdalawang isip. Nung pagdating ang Panginoon Jesus, lumod siya at sumamba sa ating Panginoon Jesus at sumigaw. Okay? Kailangan niyang sumigaw. Hindi niya sinisigawan ng Panginoon Jesus. Kailangan niyang sumigaw kasi mayroong distansya. Okay? Anong sabi ng leper? Sabi niya, Lord! Actually, dun sa Mark, kung titingnan lang natin ng konti yung sinabi sa Mark na po, sa chapter 1, yung ibang portion lang ng Mark ang titingnan natin. Sumisigaw yung Kitongin, ang sabi niya, at nagpakumbaba, lumuhod, sumamba, the Lord Jesus Christ, nakita niya to, Jesus, ang sabi sa Mark is, Jesus moved with compassion. Kasi wala dito sa Matthew. Jesus moved with compassion. Nakaramdam ng compassion ang ating Panginoon Jesus kasi alam niya ang kalalagay ng isang Kitongin. And then sa Luke naman, mamaya itong sa Lucas. Okay? So ang ginawa ng ating Panginoon Jesus, nung nakita niya, take note ulit again, siya ay lumuhod, nagpakumbaba, at sumamba sa ating Panginoon Jesus at nanalangin. Anong kanyang panalangin? Sabi niya, Lord, alam ko, kaya mo to, kaya inuutosan kita. Pagalingin mo ko. Yan ba ang kanyang panalangin? Sinabi niya, manifest, claim it. Sinabi ba niya yan? Hindi. Alam niyo po, ito yung napakagandang attitude ng isang nananalangin. Bakit? Sabi niya, Lord, if you are willing, you can make me clean. Okay? If you are willing. Hindi niya kinumad ang Panginoon, alam ko, Diyos ka, alam ko, nagpapagaling ka. Pagaling mo ako. In Jesus' name. Hindi. Makita natin yung puso ng leper na to. Pero, immediate ba yung pangangailangan niya? Immediate ba? Immediate ito. Immediate to. Okay, but still, alam nung leper ang kanyang ginagawa. Sabi niya, Lord, if you are willing. Importante ba na kailangan alamin natin yung kalooban ng Diyos sa mga bagay na ganito? Importante po yun. Kasi, sometimes mananalangin tayo, especially yung mga hindi nakakaunawa kung anong kalooban ng Diyos, mananalangin tayo and then para bang walang nangyari. Hindi naman totoo walang nangyari. Pag nanalangin ka, meron siguradong mangyayari. Pero sometimes, dahil hindi natin naunawaan yung kalooban ng Diyos, sabihin, Lord, nandiyan ka ba talaga? Lord, totoo ka ba? Bakit ganito?
Nakaluhod na nga ako, 1 metro o ano po, 10 meters na yung nilakaran kong nakaluhod papunta sa altar, pero parang walang nangyari. Narinig mo ba? Hindi, ang tanong is, inalam ba natin kung ano yung kanyang kalooban? Of course, pagdating sa healing, kalooban ng Panginoon yan. Okay? Kalooban ng Panginoon. But still, we need to ask. Kung nananalain tayo, we need to ask pa rin kung will ng ano yung kalooban ng Diyos dun sa ipinapanalangin natin. Pero hindi ka bibigoyin. Bakit? Sabi ng Panginoon, I am willing. Ano yung request ng leper? Sabi niya, if you are willing, you can make me clean. Sa Tagalog, dalawa yung sinabi sa Tagalog, pagalingin mo ako at linisin. Okay? Pagalingin mo ako, gagaling siya physically at lilinisin din para maalis na yung anumang nagpaparumi sa kanya. Iyon yung condition ng isang ketongin kasi. Defiled, sa English kasi defiled. Ceremonially unclean. Sa Israel, siya isang ceremonially unclean. Okay? Kaya, hindi lang siya ceremonially unclean, nakahiwalay pa siya sa crowd. Hindi siya pwedeng lumapit sa templo, hindi siya pwedeng lumapit sa kanyang kamag-anak. Kaya sabi niya, pagalingin mo ako at linisin. Ang sabi ng Panginoon Jesus, I am willing. Gaano ka-willing ang Panginoon Jesus na siya ilinisin? Sa tingin niyo? Hindi siya nagdalawang isip ng pag- Oo, hindi siya nagdalawang isip. At saka, ano pa? Hinawakan niya. Imagine mo yung distance. Ilang meters kasi? Mga 2 meters, di ba? 2 or 3 meters yung distance. Pero ang Panginoon Jesus, He is really, really willing na nilapitan niya yung may leprosy at saka hinawakan. Bawal yun sa batas. Bawal yun sa kautusan. Hindi ka pwedeng humawak ng may leprosy kasi magiging defiled ka din. Magiging marumi ka rin. Pero sa tingin nyo, ang Panginoon Jesus, madudungisan? Hindi. Bakit? Hindi pa man siya lumalapit, alam na ng Panginoon Jesus, luminis na siya. Kaya, just to prove na yung leprosy ay umalis na sa kanya, lumapit ang Panginoon Jesus at hinawakan siya. Yun. Okay? So, ang condition ngayon ng lalaking ito ay he's already clean, pero kailan pa rin niyang pumunta sa priest para patunayan na siya nga ay malinis. Kasi kung hindi dineclare ng priest na siya ay malinis, hindi pa rin siya makakapunta sa templo, hindi pa rin siya makakalapit sa kamag-anak at sa mga tao. Kasi naitatak na sa isipan ng mga tao, ay ito yung may ketong, di ba? So hanggat hindi na-declare, ito pa lang siguro yung first time na ang priest ay magde-declare ng isang ketong luminis. Sabi ng Panginoon Jesus, huwag mong ipagsasabi. Pero alam nyo ba na yung lumapit yung kitongin sa priest na luminis, parang ang Panginoong Jesus ay nag-advertise na rin. Bakit? Ayun na nga yung sinabi ko eh. Wala pang gumagaling sa ketong at hanggang dito sa point na ito. Pero yung sabihin ng priest na ito ay malinis na, sa tingin nyo anong mangyayari? Naku, dadami. Kaya nga, Mark chapter 1 tsaka sa Luke chapter 5, sinabihan siya ng Panginoon Jesus na huwag mo ipagsasabi, pero pinagsabi niya,